Ididiretso sa headquarters ng NBI sa Maynila ang naarestong si Manuel Amalillo oras na maiuwi siya sa bansa mamayang gabi mula sa Malaysia. Si Amalillo ang sinasabing utak ng Aman Futures Investment Scam. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, sa NBI headquarters muna'y kukulong si Amalillo dahil itinuturing siyang high-risk detainee. Makibalita tayo kay Tricia Safra. Bago mag-alas 8 mamayang gabi, inaasahang darating sa Pilipinas ang naarestong si Manuel Amalillo mula sa Kota Kinabalu, Malaysia. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia, alas 5 ng hapon mamaya nakatakdang ibiyahe si Amalillo patungong Kota Kinabalu Airport. Kasama ni Amalillo ang 4 na tauhan ng National Bureau of Investigation na sumundo sa kanya. Importante sa atin, pati na dito sa ating embahada, ay si Amalillo ay mapa sa kamay ng police authorities, initially Malaysian, tapos ngayon mamaya sa Philippine police authorities para siya po ay humarap ng sakdal before a Philippine court. Paglapag ng Maynila, isasakay raw si Amalillo sa isang bulletproof na sasakyan. Ididiretso siya sa tanggapan ng NBI sa Maynila at doon pansamantalang ikukulong. Nahaharap si Amalillo sa 2 kaso ng syndicated estafa. Siya ang may-ari ng Aman Futures Group na umano'y nasa likod ng isa sa mga pinakamalaking investment scam sa bansa. Ang iba pang akusado sa 12 billion pesos investment scam naghain sa DOJ ng mosyon para manatili sila sa NBI headquarters at hindi madala sa local detention center sa Pagadian City. Natatakot daw kasi silang baka habulin sila ng mga nalokong investor. Pinayagan naman ito ng DOJ. Umaasa naman ang libu-libong na biktima ng investment scam na may ibabalik ang kanilang ipinuhunan ngayong naaresto ang leader ng kumpanya. Gihit pa ng ilan iuwi sa Pagadian City si Amalillo at doon ikulong. Ayon sa NBI, iuuwi si Amalillo sa Pagadian para sa commitment order pero hindi pa matiyak kung kailan. Paalala din ng ahensya sa mga biktima, hindi garantiya ang pagkakahuli kay Amalillo na maibabalik agad ang kanilang mga ipinuhunan sa kumpanya. Tricia Zafra, GMA News.